Okay, final testing tayo. So, ayan na. Si Hisense 55 inches Smart TV. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welcome back sa ating channel. So, meron tayo ngayong gagawin dito na isang Hisense 55 inches Smart TV na to. So, yung problema nito ay madalas sa model na to or brand na to, Hisense. Parehas din sa Devant. So, yan. May power, walang display, pero meron siyang backlight. So, isa itong Hisense 55 Smart TV na to. So, check natin yung kanyang model number. So, yan yung kanyang model number, 55A6100FS. Okay, buksan lang natin mga bro. So, bali dinala to nung kaibigan natin kaninang umaga lang. Bali, ngayon hapon na at kaninang umaga kasi puro amplifier yung mga ginawa natin. Mga tatlong amplifier yung ginawa natin. So, ngayon kailangan natin tong magawa kasi may dadalhin do bukas na mga unit. So, overtimean ko na lang to para maayos. Di bali, madali lang naman natin tong maayos dahil very common na yung sakit ng ganitong TV, mapa Hisense, Devant. So, bali yung ginamit na panel ay TCL, Sisot. Yan, kita nyo yung marka ng kanyang T-Con, Sisot. So, check lang natin yung niya muna, yung voltage niya. Pero madalas meron naman yan. Yung kanyang 12 volts. Yan, 3.3. Meron din yan. Ang nawawala lang dito yung signal ng kanyang mga clock. So, diretso na tayo sa pinaka-trouble nito. Bali, mag-check tayo ng resistance dun sa kanyang mga clock. So, yung panel na to, saka yung T-Con na to, depende sa inyo kung anong gusto yung gawin dito, kung blocking or cutting. Kung blocking man, madali lang din siyan i-block. Kung cutting, madali lang din kasi meron ng nakaano dyan parang pasad dyan na pagkakatingan, makapal. So, ayan yan yung kanyang mga test point ng kanyang clock. Meron siyang 4 na pares na clock from clock 1 to clock 8. Dito naman yung test point ng mga kanyang clock signals from clock 1 to 8 doon sa right side. Pero syempre, i-identify muna natin kung asan yung may problema dyan. So, sukatan natin yung kanyang resistance ng kanyang mga clock 1 to 8. So, dapat nasa meg yan. Pero yan, may na-reading na tayo na 102K. Bali sa clock 3 yan to clock 8. Yan, 102.9K. So, dapat nasa meg yan. So, check pa natin yung iba. Okay, 103.1K. Ayan. Clock 3 to clock 8 yung may problema. So, malamang yan. Meron pang ibang leak dyan kasi yung pares ng kanyang clock 8 or clock 3 dapat yan
clock 7 sana. Yung clock 4, yun yung clock 8. So, check muna natin. Ayan. So, gagawin natin dito, pagkatapos natin itong masukatan, so, tatanggalin natin yung flex dito sa ating left side. Tapos, sukatan ulit natin para malaman natin dyan kung left ba or right yung may leak. So, ayan, meron pa rin. So, ibig sabihin, matik na yan na yung may problema ay dun sa kanyang right side, dun sa flex na hindi natin natanggal. Kasi yung pag tinanggal natin yung flex dito sa left natin, andun pa rin yung leak sa kanyang clock 3 at saka clock 8. Ngayon, tanggalin natin ito. Kahit na alam na natin na sa right side yung may problema, tanggalin pa rin natin para may pakita natin na mawawala yung leak dyan kapag natanggal na yung flex sa right side. Doon tayo sa clock 3, sa clock 8, ayan, 9 mega ohms na. So, doon yung may problema sa kanyang right side ng panel. Hindi yung hindi yung right side ng T-con. Papunta kasi yan sa right side ng ating LCD panel. Kaya nung tinanggal natin, nawala yung kanyang mga yung nasukat natin na leak. So, ang gagawin natin dito, so pwede tayong mag-blocking na agad dyan, or pwede din tayong mag-cut muna. So, ayan, bali ika-cut muna natin yung kanyang clock 1 to 8. Pag hindi to umubra, saka natin i-block yung kanyang mga LC1, LC2, STBP. Yan, may block natin. So, ayan, bali nailagay na natin yung ating right na flex or FFC. Tapos, subukan natin. So, bali, check muna natin yung kanyang mga signal gamit ng ating scope. Kung lalabas yung kanyang mga clock signal. Kung hindi lumabas, so, idadamay na natin na i-block yung kanyang mga LC1, LC2. Okay, power on natin. Check natin yung kanyang signal. So, ayun. Hindi pa rin lumabas yung kanyang mga clock signal. So, ibig sabihin, kailangan pa nating i-isolate or i-block or i-cut yung kanyang LC1, LC2 para lumabas yung kanyang mga clocking signal. So, ito yung gagawin natin dito. So, nakat natin yung clock 1 to 8. Tapos, nagdadagdag pa tayo dyan ng kahit mga limang linya para makuha natin yung LC1, LC2. Madadamay na din natin dyan yung kanyang mga ibang supply like BSS or at STBP. So, kung bibilangin natin, nasa 13 pin yung natin dyan. Ma-block natin or ma-isolate natin. So, 8 yung kinat natin plus 5 linya. So, 13 pin. So, pwede naman na ang una nyo nang gawin dito ay diretso blocking na. Block nyo na yung 13 pin. Pero dito, since nakat ko na yung from clock 1 to 8, so yung 5 pin na lang yung i-block ko dyan. So, madali na lang yung pag-block dito. Dahil kahit sumobra yung ilagay natin na tape, nakat naman na natin yung clock 1 to 8. So, ang i-block na lang natin yung 5 pin. So, pagkatapos nating na block yung kulang,
So, ito na. Sukatan ulit natin ng yung kanyang mga clock signal kung lumabas na. Pag lumabas na yon, matic ano na yan, meron na yung display. Yung ganito na sira pala, kung minsan after natin siyang maayos or mapag-picture, nagkakaroon ng mga fine lines na visible kapag malapit ka. Pero pag malayo, pang malayuan yung viewing ano natin, distance, ano naman, okay siya. Pero yung iba naman, pinong-pino. So ngayon, testing na natin para makita natin yung kanyang display. So ayan na, si Hisense 55 inches Smart TV. Ayan, so okay naman yung kanyang display. So kung nagustuhan nyo yung aking video, just like, share, and subscribe. Maraming salamat.